Oh, yan. Hanggang doon. Oh. Yan po ang aking second go po. Lahat na gastos dito, kulang-kulang 9,000. 9,000 plus yung second set na 76,000. Napapasok dito, 2 set po ang binili ko, ay in-order ko. Dahil kulang pa tayo ng budget. Kaya nilikahan ko yung building para kung makaipon na naman tayo ng pera, dahil maglagdag naman tayo ng manok o kahit isang set muna. Ito yan po yung aking DIY na kulungan ng manok. Nilagyan ko ng net para hindi masyado lalangawin yung ipot nila ng aking mga chicken layer. Yan may pintuan na. Kung gumawa nito, tingnan mo yung gawang wala ng ibang kahoy. May padlock pa ito mga lods. May padlock ba yan? Okay ba lang? Tingin yung mga lods, okay lang ba itong ginawa kong building? Ayan po. Bibili ako ng sunshade dyan dyan ko lagay sa dulo ng kahoy, dito din banda, para hindi mainitan yung manok natin. Yan yung mga alaga ko, kambing na tumatalon kahit may bakod na, tumatalon pa rin. Yan saan iba dito. Yung may anak na yan yung kulay brown, may anak na yan. Ito ang ama, magkapatid din sila mga lods, yung dalawa na yan. Saan yung itim nito? Yan po, hindi po yan nagkanak yan dalawa, kaso hindi marunong magpadide. Sarap katayin. Asan yung isa nito, yung kulay itim? Ayan po ang ating gawa. Ako na po ang gumawa nito. Tinulungan ako na pagbubong nito yung bayaw ko. Yan po yung bubong, saka yung pagtayo ito ng mga poste. Tinulungan ko ng mga bayaw ko at saka pamangkin ko, mga kapatid ko. Kaya less libor. Yung libor ko na dito, yung lang pag ng kahoy, yung nyog, sinso. Yan po. Tapos lahat ito pag gawa ako na, para hindi masyadong malaki yung gastos dahil kulang pa tayo sa budget. Kaya ito mga lods, tapos na. Kaya nagantay na ako sa manok na paparating, kasi manok nakadeliver na, kaso maraming silang order, kaya sa akin ang huli. Kaya nantay ko, kinunta ko kahapon, sabi nila mga 4 days daw, kasi huli sa akin 4 days daw makarating na yung manok. Iba ka sa linggo. Dito yung manok ko, in-order kong manok na layer chicken mga lods, na 96 heads with cage. Yan po net sana ilagay ko dyan, baka yan sa yung pintuan, net sana ilagay ko, baka punitin alam mo na. Kaya advance na tayo. Pintuan natin sa dulo. Kaya dito naman gawin ko naman ang pispan dito yung trapal, yung
sa ulan, isasahod ko yung tubig sa ulan. Gawa ko ng ano dito, ng rin para dito na magpuno tayo ng tubig dito, di magkaroon na tayo ng fish pan ulit. Ito lang ginawa natin doon, yung trapal lang. Ano to, ang haba pala dito, Lods. Ang haba pala dito, ano, 12 by 20. Tuwid ang lapad. Yan, 12. Tapos 20 doon. At saka yung taas nito is 12 to. Tapos ano pa nakabaon pa yung sa lupa yung ano poste. Kaya linis ito 10. Sa kabila 13. Kabaon 1 feet di ano na 12 feet by 10 feet sa kabila. Yan po. Kaya managlalang ko lang dito mga lods. So kailangan nyo pa itong anuhin yung ano dito sa taas, yung hindi talaga makapasok yung lamok at saka langaw sa gilid. Ito pa anuhin ko pa to, yan o, kasi may butas, baka makapasok yung bayawak. Mataka pa naman sa itlog yun. Kaya ito mga lods, antay lang tayo ng kailan dating yung manok para makapag-umpisa na tayo. Yan po. Thank you mga lods. Hope na gabayan tayo sa ating Panginoon para magiging successful tayo sa ating bagong business na pinapasukan. Yan po. Thank you. Kaya update ko ulit kayo sa sunod na araw pagdating ng manok. Update ko ulit kayo para dito sa ating mini farm o backyard chicken farmer. Ayan po, thank you po.